Matapos tanggapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbitiw sa pwesto ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan, epektibo ngayong September 1, ay papalitan na ito ni dating Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon. Ayon kay Bonoan, ang kanyang pagbitiw ay pagsuporta sa tawag ng Pangulo sa pananagutan, katapatan at reforma sa DPWH. Kaugnay nito, si Dizon ay obligadong magsagawa ng pangkalahatang pagbabago sa DPWH at paninigurado na magamit ang pondo sa infrastrukturang para sa benepisyo ng bansa. Ang nasabing desisyon ay naglalayong resolbahin ang korupsyon at matapat na serbisyo publiko. Kinumpirma ng Department of Public Works and Highways Quezon City 1st District ang pagtatapos ng ika-10 phase ng wall project sa kahabaan ng Taniman Creek patungo sa Marikina River sa Quezon City, Kamakailan. Ang proyektong ito ay may habang 152 linear meters at malapit sa ilog. Layuning maiwasan ang pagbaha, pagguho ng lupa at pagkasira ng riverbank tuwing malakas ang ulan. Ayon sa DPWH, ito ay mabisang pananggalang laban sa kalamidad para sa mga kalapit na komunidad, infrastruktura at mga residente. Sa iba pang balita, inihayag ng Embahada ng Pilipinas sa Jakarta at ng Philippine Consulate General sa mandato nitong linggo na walang naiulat na Pilipinong apektado sa kasalukuyang marahas na protesta sa Indonesia. Nag-abiso rin ang Embahada at Konsulado sa Filipino community sa bansa na mag-ingat at iwasan ang mga lugar na may protesta. Sumiklab ang protesta sa Indonesia bunsod ng pagkadismaya ng publiko. Kasunod ng ulat na higit 500 mambabatas na tatanggap ng buwanang housing allowance, kasabay ng karagdagang $3,000 sa kanilang sweldo. Ang nasabing allowance ay 10 beses na mas mataas sa minimum wage sa Jakarta at 20 beses din na mas mataas kumpara sa minimum wage sa poor areas ng Indonesia. Pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Quezon City. Yan ang sinapit noong August 30, bunsod ng pag-ulan mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ang balita tunghayan mula rito. Hindi na lamang lampas tao na sukat, kundi lubog ng mga sasakyan ang namataan magmula noong August 30 ng iba't ibang lugar sa Quezon City matapos ang 1 oras na pagbaha. Ito ay base sa ulat ng Pag-asa kung saan umulan sa nasabing lugar mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon at umabot sa puntong nahigitan pa ang kasagsagan ng bagyong Ondoy noong 2009. Reklamo ng mga netizens na nasalanta, hindi ito gaya ng dating sitwasyon sa kabila ng matinding pag-ulan, hindi pa rin bumabaha lalo na sa kahabaan ng Katipunan. Dito inamin din ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office na nabigla sila sa nasabing pagbuhos ng ulan. Anila mabilis man ito, pero ang lakas ng buhos nito ay nagdulot ng matinding pagbaha na siya ring pinatotohanan ng Pag-asa. Sa nasabing pagbaha, halos 36 na barangay sa lungsod ang apektado nito at kalaunay bumaba rin ang level ng tubig. Kaugnay nito, pinapaalalahanan ng Pag-asa ang publiko na manatiling nakatutok sa ulat panahon, lalo na sa tag-ulan upang maiwasan ang peligrong dulot ng baha. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mahigit 75 million peso na halaga ng shabu sa Freeport Clark, Pampanga nitong linggo. Nasa kote sa operasyon ang umano'y 11 kilos na kontrabando na nakalagay sa loob ng water chiller galing Mexico papuntang Cainta, Rizal, na nakapaloob din dito ang iba pang mga dokumento kaugnay ng smuggling. Hawak na ngayon ng mga otoridad ang 2 sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala, nakikipagtulungan at sinusuportahan ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa pagresolba ng mga anomalyang flood control project. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lomagi Jr.,
Ang mga kontraktor na walang maayos na ITR at updated tax clearance ay hindi papayagang makasali sa government projects sa ilalim ng Revenue Regulation Number 17/2024. Ipinaliwanag ni Lumagi hindi bibigay ang pinal na bayad kung walang updated tax clearance at ang natitirang balanse ay gagamitin bilang tax lien. Susunod sa News Force. PCG nakipag-ugnayan sa Australia sa pagpapaigting ng kaligtasan ng pambansang karagatan. Ilang kabataan sumuporta sa film ng West Philippine Sea. China at India naninindigang magkaugnay at di magkasalungat para sa pangmatagalang pag-unlad. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.